Sa Biblia, ang Antikristo maghahari sa mundo, pero sandali lang siyang maghahari dahil dadating si Kristo. Po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang gabi po mula dito po sa Pilipinas. Minsan pa, salamat sa Panginoon. Meron po tayong mabuting pagkakataon upang tayo po ay makapagsagawa ng ating Worldwide Bible Study. Welcome po sa inyong lahat. Kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International. Kami nag-aanyayang samahan nyo kami sa mga susunod na oras ng ating pong pagtalakay ng iba't ibang mga bagay may kinalaman sa pananampalataya at spiritualidad. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi, magandang araw sa inyo mga kapatid. Salamat sa Diyos. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Bible study po tayo ngayon, kapatid na Eli, at ang inyo pong pagtalakay ng iba't ibang mga bagay na sinuggest sa atin nung nakaraan at natapos po natin yung pagsagot ninyo doon po sa tanong nitong isa nating panauhin tungkol dun sa paano daw po kung mapatunayan na mayroong buhay sa ibang planeta na katulad ng tao. Ano daw ba ang stand ng Biblia dito? At natalakay naman po natin ang iba't ibang mga bagay na nakapaloob dito po sa issue na ito, kapatid na Eli. And noong nakaraan po ay may binanggit din kayo dito po sa isang tanong naman ng isa natin pong panauhin sa ating Bible exposition tungkol dito sa New World Order na ang sinasabi po niya ay kagagawan daw ni Bill Gates at ng mga milyonaryo na taniman ang tao ng microchips sa kamay. At kanya pong inaalam doon ay kung may kaugnayan ba daw yung microchips na yon doon sa 13:15 hanggang 18 ng Apokalipsis. At kung wala daw at sakali daw ba na ito'y gagawing mandatory ng pamahalaan na ilalagay ang microchips, ano daw po ang dapat na gawin. Kaya po ito ay isang bagay na sabi nga po ninyo ay mahaba ding talakayan na yung iba't ibang mga nakapaloob tungkol dito sa mga tanda po na ito sa kanang kamay at sa noo, na kagaya po ng itinatanong nitong si kapatid na Mark Galit. At yun pong unang bahagi nga po noon ay isinagot, meron po kayong ipiniliwanag, pero sabi nyo nga po ay mas maigi din na ito'y mapag-aralan sa isang Bible study at maging extensive na pagtalakay ang inyo pong magawa. Kasama na nga po yung mga napag-usapan na nating iba't ibang mga bagay tungkol dito noong mga nakakaraan po nating mga Bible study, kapatid na Eli. Lumalaganap yan ngayon iyang paniniwala ukol sa microchips. At para bang yung microchips, yun ang magiging tanda ng Antikristo. Sa paniniwala ng pinapalaganap ito ng mga pastor. Karamihan dyan mga pastor ng born again. Siguro maglagay tayo sa screen, magkaroon lang ng ideya ang ating mga kababayan ng kanilang paliwanag tungkol dyan sa microchips. Kung meron tayong available na online na makukuha, kapatid na technician, yung paliwanag nila tungkol sa microchip, ba't yun ang sinasabi nilang tanda ng Antikristo ng 666. At isa pang bagay na gusto kong mapansin ng ating mga kababayan sa bagay na ito, yung New World Order na yun, marami nang marami nang nagtangka niyan. Ang isa sa may tangka niyan ay ang Masonry. Masonry. Pero hindi ako
Hindi ako naniniwala na magagawa yan ng masonry lang, nung maliit na grupo na yon ng mga nagtuturo ng pagliligaw sa tao na kahit sinong Diyos pwede raw sambahin ng mga mason. Yon, napakalalim o napakababaw na panluloko sa kapwa. Magtuturo ka ng prinsipyo, magtuturo ka ukol sa Diyos, tapos pamimiliin mo ang tao ng Diyos na kanilang sasambahin. Yang ginagawa ng mga mason na yan, malaking panluloko sa kapwa-tao yan. Tingnan niyo, basahin natin sandali itong itinuturo ng mason para sa mga kapwa nila tao. Ito'y nandoon sa kanilang official website, formermasons.org. Official website ba yan ng Masonry, kapatid na technician? Ito ay isang third-party website na kinumpirma naman ito ng Masonry. Mabuti basahin natin, kapatid na Daniel. Ito po ang sabi sa page 6 ng The Craft and Its Symbols by Alan E. Roberts. You have learned that Freemasonry calls God the great architect of the universe, or Gaotu. This is the Freemasons' special name for God because he is universal. He belongs to all men, regardless of their religious persuasion. All wise men acknowledge his authority. In his private devotions, a Mason will pray to Jehovah, Muhammad, Allah, Jesus, or the deity of his choice. In a Masonic lodge, however, the Mason will find the name of his deity within the Gaotu. Yan. Ito, isang simpleng panluloko para makakuha ng miyembro ang Mason. Ang Mason pwedeng mamili. All wise men, sabi nila, acknowledge his authority. In his private devotion, a Mason will pray to Jehovah, Muhammad, Allah, Jesus, or the deity of his choice. Tingnan ninyo yung kalokohan niyang sinasabi na yan. Pwede ba namang ikaw ang mamimili ng Diyos mo? Yung principle na yon, hindi principle yun katarantaduhan yun. Kalokohan yun, stupides ang sabi sa Kastila. At ang sabi sa Bibliang Grego o Ebreo ay stupidity yan. Ang tawag dyan sa Grego o sa Ebreo ay naubaul. Stupid. Ka-stupiduhan na mamimili ka ng sarili mong Diyos. Ang Diyos yung makapangyarihang lumikha ng lahat ng bagay. Hindi mo pwedeng piliin. Pwede ka raw manalangin kay Jehovah, pwede ka raw manalangin sa deity of your choice. Yun. Ba't meron kayong sarili nyong Ba't meron kayong sarili nyong Gaotu? Kayong mga Mason. Kundi ba nasisiraan ng ulo nagturo sa inyo? Ba't naglalagay ka pa ng sarili mo na Gaotu? Ang pangalan ng kanilang Diyos, Gaotu. Bakit? Ba't meron ka nilagay sarili mo? Pwede naman palang manalangin kahit sino mapili mo. Ibig sabihin, gusto nyo lang mangumbinsi ng mga tao maniwala sa katarantaduhan ng Freemasonry. Actually, kung ating pag-uusapan ito, kukulangin ang oras natin dito sa mga Mason Pero hindi ito ang ating topic. Kasi isa lang yan sa mga grupo na nagsasabi ng New World Order. Yung sinasabi naman ng mga born again na magkakaroon ng New World Order na ang nag-uumpisa raw ay si Bill Gates. Paano mo naman sasabihin totoo yan? Idinideny naman ni Bill Gates yan.
Basahin natin ang ulat na galing doon sa balita sa CNBC. Basahin natin to, kapatid na Daniel. Ito po ang sabi naman, Bill Gates denies conspiracy theories that say he wants to use coronavirus vaccines to implant tracking devices. July 22, 2020, CNBC. Billionaire Bill Gates on Wednesday denied conspiracy theories that accuse the tech mogul and philanthropist of wanting to use coronavirus vaccines to implant tracking devices in people. Gates, whose foundation has donated millions to coronavirus vaccine and treatment research, addressed a poll from Yahoo News YouGov survey that found 28% of U.S. adults believed a debunked conspiracy theory suggesting Gates planned to use a potential vaccine for COVID-19 to implant microchips in billions of people to monitor their movements. We need to get the truth out there, Gates, the co-founder of Microsoft and co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation, said during an interview on CBS News. I hope it'll die down as people get the facts, he said, adding that he wants to bring the coronavirus pandemic to an end. There are no FDA-approved drugs or vaccines for the coronavirus, which has infected nearly 15 million people worldwide and killed at least 617,415 in more than 6 months, according to data compiled by Johns Hopkins University. There are more than 100 vaccines under development, according to the World Health Organization, with 23 vaccines already in human trials. In February, the Bill and Melinda Gates Foundation said it was donating $100 million to vaccine research and treatment efforts for the coronavirus. It was announced as part of the WHO's request for $675 million in contributions to fight the spread of the virus. In June, the foundation pledged an additional $1.6 billion to the Gavi Vaccine Alliance, an organization focused on efforts to immunize children amid the coronavirus pandemic. We want to make sure we don't have people dying just because they don't have access to the vaccine, Gates said Wednesday. We will get a good deal on the vaccine, and we need the world to get a good deal on that. Many of the companies have committed themselves to that. Gates spoke on vaccine safety, saying he expects the Food and Drug Administration will do a good job of reviewing any potential vaccine despite the pressure to make one available to the public as soon as possible. Americans have concerns have a potential vaccine, according to a poll from the Associated Press NORC Center for Public Affairs Research. Only about half of Americans say they would get a coronavirus vaccine if scientists succeed in making one that works. Among Americans who say they wouldn't get vaccinated, 7 in 10 worry about safety, according to the poll. Gates also said the potential vaccine will likely require 2 doses rather than 1, potentially further limiting the number of people who can get vaccinated once a vaccine becomes available. His wife, Melinda Gates, a billionaire philanthropist and co-chair of the foundation, said in May that scientists and health officials may find a vaccine that is effective in preventing COVID-19 by the end of this year. If we're lucky, even if scientists do find a vaccine in record time, they would still need to make millions and eventually billions of doses of the vaccine for the general public, she said. There are more than 7.6 billion people in the world, and some of the vaccines under development require more than 1 dose, she said.
And I quote, "We have never as a globe made a vaccine of this type before, nor of this scale before ever. So this is not a quick nor swift process," unquote, she said. Tanyo, dinidinay nga ni Bill Gates paano mo ngayon paniniwalaan niyang mga yan na nagsasabing si Bill Gates daw ay nag-uumpisa ng New World Order. Alam nyo, yung sinasabing New World Order, walang taong makakagawa nun, yung order na yon, in the right sense of it, kundi ang Panginoong Jesus. Kaya ang Biblia po, ang nagtuturo sa atin, magkakaroon ng 1,000 taon na paghahari ang Panginoong Jesus dito sa lupa. Yun ang magiging New World Order. Hindi, ang New World Order yung paghahari ng Antikristo na lalagyan ng chips di umano ang mga tao. Napakalaking katarantaduhan ng analysis na yan ng mga pastor ng born again. Paano mo tatawagin New World Order yan? Disorder nga lalabas yan. No? Lalabas nga yan katarantaduhan dahil sabi nyo, conspiracy. Kung totoo yan, hindi order yan. Utos kasi ng Biblia yung order pagka ang ginagawa mo mali sa Biblia, hindi mo pwedeng tawaging order. 14:40 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. "Let all things be done decently and in order." Within the Christian community, sa mga Kristiyano nung unang siglo, ang isang utos ay gawin ang lahat ng bagay decently and in order. Gawin ang lahat ng bagay may kaayusan, in order, at may karapatan, in authority and in order. Ngayon, iyan ay utos. At kung magkakaroon nga ng world order, ang possible na makakagawa lang nito, walang iba, ang Panginoong Hesukristo. Paano nyo ngayong iaatang kung sino man ang nagnanais gumawa ng New World Order? Mabibigo lahat yan, hindi totoong order ang gagawin yan. Ang gagawin yan, confusion. Yung mga nagtatry ng New World Order na yan, babaksak yan sa confusion and disorder. Kasi pagka nakakita sila niyan, lalabas ba? Mas marunong pa sila sa ating Panginoong Jesus? Hindi mangyayari yan, mga naniniwala sa Biblia. Huwag kayong maniwala dyan sa New World Order na yan. Nagtangka na ang tao niya nung umpisa. Ang gusto nila, yung order nila, na nung makarating doon sa kapatagan ng Shinar, nagtayo sila ng tore para gusto nila wag silang kumalat. Ang gusto naman ng Diyos, kalatan nyo ang lupa, sabi niya kila Noe. Magpakarami kayo at kalatan ninyo ang buong lupa. Ayaw naman nilang kumalat. Nagtayo sila ng tore, yung tinawag sa Biblia tore ni Babel, ay naano sila, nabigo sila sapagkat nakialam ang Diyos dahil masama yung kanilang ginagawa na parang akala nila sila ang marunong. Ganyan ngayon yung mga gustong, kagaya niyang mga mason na yan, gusto gumawa ng New World Order. Mabibigo lang kayo. Magkikita-kita pa rin tayo sa wakas. Maaari nyo kung sampalin. Pero ang sinasabi ko sa inyo, mabibigo kayo. Walang makagagawa ng world order maliban sa sinasabi ng Diyos sa Biblia. Ang paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, yon ang magiging world order sa kabuuan ng sanlibutan. Walang makakaresist, walang makakatanggi o walang maaaring magkudeta o walang maaaring mag-subvert diyan sa world order na yan na itatatag ng Panginoon Kristo after the first resurrection. Basahin natin ang 20
6 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayan, yan ang makakagawa ng world order, yung paghahari ni Kristo kasama nung mga nabuhay na mag-uli sa unang pagkabuhay na mag-uli. Yan ang mag-i-establish ang Panginoong Kristo ng order sa mundong ito. Kasi marami ng panahon ng lumipas, marami ng nagtangka, walang makakagawa niyan. Ang ginawa nga ng walang hiyat, walang hiya at walang Diyos na si Hitler, pinagpapatay yung mga tao para lang maitayo yung kanyang gustong order. Nabigo siya, hindi siya nagtagumpay. Tinangka ng Japanese Imperial Army, Japanese Empire, na magkaroon ng order na sila ang mamamahala. Napahiya ang mga Japanese. Hinulugan sila ng Amerika ng atomic bomb. Natigil sila. Ang layon kasi ng mga Japanese nung araw, nung mga Japanese na yung walang Diyos, magkaroon ng world order na sila ang mamamahala. They want to take over the management and government of the world. The same thing happened in the Nazi by their leader, Adolf Hitler. Bagsak sila. Mag-aral kayo ng kasaysayan, mga kapatid. Ito naman ngayon, itong mga tinatawag na mason. Matagal na po, nasa likod. Isang lihim na organisasyon, gagawa raw ng world order. Mabibigo kayo niyan. Wala kayong magagawang order. Disorder and confusion ang magagawa ninyo. Kundi ba naman kayo mga ek-ek. Ang Diyos pamimiliin mo ang mga miyembro mo kung sino sasambahin Diyos. Paano kung ang napili daga? Kagaya nung napili nung ibang mga Indian sumasamba sa daga. Hindi ba katarantaduhan yung ginagawa ninyo, mga mason? You can choose a deity of your own, of your choice. Katarantaduhan yan, panluloko sa kapwa-tao yan, mga mason, mahiya kayo. Mga leader ng mason sa Pilipino, naloko na kayo ng mga gagong nag-umpisa niyan, pati kapwa nyo Pilipino, gagaguhin nyo pa. Mamamason-mason kayo. Tingnan nyo, doktrina nyo, labag sa Biblia. Labag sa tunay na diwa ng katarungan. Masama ang doktrina nyo, niloloko nyo kapwa nyo tao, mga mason. Kaya mga kababayan, huwag kayo maniniwala dito sa mga born again na mga ministrong ito na meron daw tinatayong world order, ang Antikristo raw ang maghahari, tapos lalagyan daw ng tanda, microchip. Sa Biblia, ang Antikristo maghahari sa mundo, pero sandali lang siyang maghahari dahil dadating si Kristo para puksain ang kanyang paghahari. No? Kaya hindi totoo na yung world order na yan Antikristo ang maghahari. Gaya ng mga sinasabi ng born again. Paano magiging world order yun? Yung Antikristo, tarantado yun. Order ba yung gagawin ng tarantado? Walang tarantadong makakagawa ng order. Natataranta yun tingnan ninyo ngayon ang paliwanag nitong mga pastor na ito. Tingnan natin, no? Bumasa lang tayo ng ilan. Ito po, since the 19th century, many apocalyptic millennial Christian eschatologists, starting with John Nelson Darby, have predicted a globalist conspiracy to impose a tyrannical new world order governing structure as the fulfillment of prophecies about the end time in the Bible, specifically in the book of Ezekiel, the book of Daniel, the Olivet Discourse found in the Synoptic Gospels,
and the book of Revelation. They claim that people who have made a deal with the devil to gain wealth and power have become pawns in a supernatural chess game to move humanity into accepting a utopian world government that rests on the spiritual foundations of a syncretic messianic world religion, which will later reveal itself to be a dystopian world empire that imposes the imperial cult of an unholy trinity of Satan, the Antichrist, and the false prophet. In many contemporary Christian conspiracy theories, the false prophet will be either the last pope of the Catholic Church, groomed and installed by an Alta Vendita or Jesuit conspiracy, a guru from the New Age movement, or even the leader of an elite fundamentalist Christian organization like the Fellowship, while the Antichrist will be either the President of the European Union, the Secretary General of the United Nations, or even the Caliph of a pan-Islamic state. Some of the most vocal critics of end-time conspiracy theories come from within Christianity. In 1993, historian Bruce Barron wrote a stern rebuke of apocalyptic Christian conspiracism in the Christian Research Journal when receiving or reviewing Robertson's 1991 book, The Word or New World Order. Another critic can be found in historian Gregory S. Kamp's 1997 book, Selling Fear, Conspiracy Theories and End Times Paranoia. Religious studies scholar Richard T. Hodges argues that New World Order rhetoric libels the Christian faith, since the New World Order, as defined by Christian conspiracy theorists, has no basis in the Bible whatsoever. Further, Tingnan ninyo mga kapatid, itong movement na ito na nagpo-promote niyang paniniwala na yan, nag-umpisa pa pala yan on the 19th century. Nag-umpisa niyan si John Nelson Darby. Nagpe-predict ng globalist conspiracy to impose a tyrannical new world order government structure as the fulfillment of prophecies about the end time. Alam nyo, kung ang Biblia ang pag-uusapan natin, ang mga end time prophecy, mga kapatid, ay ang isang nakakatawag ng pansin, yung paghahari ng Antikristo. Yung Antikristo, hindi yun presidente. Hindi rin po yun kagaya nung sinasabi nito na pupwede raw ito ay Papa sa Roma, at pupwede raw ito ay isang sa world, tawag doon? Secretary General of the United Nations, o yung isa, o halimbawa yung Caliph daw ng pan-Islamic state. Hindi po totoo. Yan ang mangyayari. Kasi ang mangyayari, mangangaral ito eh. Itong magiging Antikristo, mangangaral ito, hindi ito presidente ng European Union o kaya Secretary General of the United Nations. Maling analysis yan. Yang magiging Antikristo na magtatry siya na maghari sa mundo at magtatagumpay siya ng kapirasong panahon, yan po ay mangangaral. Mangangaral ng isang relihiyong mali na kung tawagin sa Biblia ay dakilang Babylonia. Yan ang relihiyon na yan, tawag dyan patutot, iwaga ng dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. At ang maghahari sa mga taong ito
sa relihiyong ito, magtatry siyang pagharian niya ang buong mundo at siya po ay isang mangangaral. Magpapakilala siyang Diyos. Basahin natin ang ikalawang Tesalonika, kapitulo 2 at versikulo 3 hanggang 4. Basahin natin, kapatid na Daniel. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, anupat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Diyos. Ayon, meron pong tao ang tawag anak ng kapahamakan. Ang sabi, taong makasalanan, tao po ito. Taong makasalanan, anak ng kapahamakan. Itatanyag niya ang kanyang sarili na siya ang Diyos. Uupo siya sa templo ng Diyos. Tapos, sasalangsangin niya, babaliwalain niya, kanyang pupusungin ang lahat na tinatawag na Diyos mula sa Ama, sa Panginoong Hesus, at sa Espiritu Santo, kakalabanin nitong walang hiyang antikristong ito, na ang tawag sa Biblia ay taong makasalanan, anak ng kapahamakan. Ang sabi, the man of lawlessness or the man of sin and the son of perdition. Yan po. Yan yung antikristong sinasabi na makakapaghari sa mundo. Pero yan po, i-reveal yan. Yan po ay ating makikilala, ipapakilala yan ng Diyos sa tao. Kaya sa Biblia, marami pong warning para makilala mo, para wag kang maging magbiktima nito. Tao lang yan, hindi yan talagang Diyos. Pero magpapakilala siyang Diyos. Kaya magbantay lang kayo para wag kayong maloko. Pagka nabalitaan nyo na dito sa lupa ngayon, sa ating panahon, meron ng mangangaral na nakaupo sa templo ng Diyos at nagsasabi na siya ang Diyos, yun na yun. Wala pa naman akong alam na nagsasabing siya ang Diyos, kundi yung nasa Pilipinas pa lang sa Davao na siya ang Diyos no? Nakipagpalit ng araw sa kanya ng pangalan ng Panginoong Sokristo Kaya nga, nagtataka naman ako, bakit pag nananalangin sila, ang tawag pa rin nila Hesukristo. Dapat ang tawag na nila sa kanilang Diyos, Apollo na. Kasi nakipagpalit na yung Diyos nila, nakipagpalit na ng pangalan kay Apollo. Kaya dapat, pag nanalangin sila, Panginoong Apollo, yun ang dapat panalangin nila, di ba, kapatid na Josel? Opo, Brother Eli. Dahil nga po nakipagpalit na nga daw ng pangalan sa kanya yung kung sino man yung Kristong sinasabi nilang kinikilala nila. Hindi po kasi matanggap ng Budhikong yung tunay na Kristo yun So dapat kung mananalangin sila kay Apollo na dahil nag-claim na po siyang nakipagpalit na ng pangalan sa kanya Brother Eli. Kaya siya na ngayon ang Diyos ng mga taga-Davao, kawawang mga taga-Davao. Swerte nyo, nagkaroon kayo ng presidente sa katauhan ni Presidente Duterte. Pero dyan din sa Davao, malas kayo dahil nagkaroon kayo ng Diyos dyan na ang pangalan Apollo. No? Na di umano yung Diyos nakipagpalit ng pangalan sa kanya.
malaking no? Kamanghamanghang katangahan ang maniwala dyan. Kaawa-awa namang mga taga Davao. I sympathize sa mga kamag-anak ng mga nabiktima nitong magkaroon ng panibagong Diyos. Dapat magpagawa na ng Biblia nila ang ilagay na ang pangalan ng kanilang Diyos, Apollo. Yon. Di ba ganun ang patak noon, kapatid na Josel? Opo. Para masunod nga nila yung kanilang claim. Pero hindi po nila ginagawa. Nagpalit na pala kayo ng pangalan ng Diyos. Ba't di pa ikaw ang ilagay dyan? Pati sa karatula, pati sa pananalangin. Dapat ikaw na tinatawag. Kaso, napaka-absurdo sa po. bautismohan na rin sila sa pangalan ni Apollo. Di ba ganun dapat lumabas nun? Tama po, Brad Eli. Dapat ganun lang para consistent po. Oo. Pero pagka gano'n, hindi pa naman nakipagpalit na pala tapos hindi nyo naman ginagamit, parang binabaliwala naman ninyo yung Diyos nyo. Parang naglolokohan lang kayo lalabas. Ganon. Kasi nakipagpalit na, tapos ayaw mo namang gamitin yung pangalang ipinalit. Sa panahon ni Moises, may matandang tipan. Pagdating ni Kristo, pinalitan yung tipan. Kung Kristiyano ka, dapat doon ka mag-focus sa tipan na ipinalit. Naman palang pangalan ng Diyos nyo, pinalitan na rin ng pangalang Apollo. Ba't hindi nyo ginagamit? Kaya dapat pag narinig ko kayo sa susunod, Panginoong Apollo! Ganun ang dapat nyo sigaw. Praise Apollo! Hindi na praise the Lord, praise Apollo na. Diba? Dapat. At saka pag magpapabautismo kayo, magpabautismo kayo sa pangalan ni Apollo. Di ba ganun yun, Brad Josel? Sakto po yung sinasabi niyo, Brad Eli. Para maging totoo naman sila, at least para sa sarili nila. Kaso hindi po Totoo man lang sila sa sarili nila kahit hindi sila totoo sa iba. No? Ngayon, alam niyo mga kababayan, iisa lang ang aabangan nyo. Pag mayroon ng tao na nagpapakilalang siya ang Diyos at gumagawa na ng kahanga-hangang himala, naghihimala na, nakakapagbigay buhay na sa larawan. Kaya hindi naman ako nababahala pa. Ito naman kasing nasa Davao, wala pa namang nagagawang himala ito na kamangha-mangha no? Brad Josel, may alam ka na bang himalang ginawa ito? Wala po, Brad Eli. Kayabangan, marami po. Marami po pagdating sa kayabangan. Pero yung totoong himala, wala po Puro claim lang po. Kasi yung Antikristo, Brad Josel, na maghahari, bago dumating ang tunay na Kristo, magpapakilala siya ang Diyos, tapos gagawa siya ng mga himala. Kaya sa pamamagitan ng himala na yon, madadaya niya ang mga tao para siya makapaghari. Alam mo kung bakit? Basahin natin ang Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 2 at 13. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang luklukan, at dakilang kapamahalaan. Ayun, yung palang hayop na yun nga yung Antikristo Binigyan ng dragon ng kapangyarihan, pati kanyang kaluklukan, pati kanyang dakilang kapamahalaan. Ibibigay ng dragon dito sa Antikristong ito. Alam mo ba yun, kapatid na Josel? Bakit niya ibibigay? Ano po ang dahilan doon, Brad Eli? Abangan mo sa Unheard Truth. Marami, may aabangan na naman po kaming napakaganda nito. Bakit ibibigay ng Diablo o ng dragon dun sa Antikristo yung kanyang
luklukan, yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang dakilang kapamahalaan. At pagka nabigay na doon sa Antikristo, yung kanyang kapangyarihan ng dragon, ang dragon si Satanas yun eh. Pagka nabigay niya na doon sa hayop o sa Antikristo, gagawa ngayon ng milagro itong Antikristo. Itong hayop na ito. Hayop talaga itong hayop na ito eh. Basahin natin sa 13. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Yan, isa sa kanyang gagawing himala, kamangha-mangha, magpapababa siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao. Ayan wag kayong makalimot. Sinasabi ko na sa inyo, meron ng clue ang Biblia. Yung Antikristo, isa sa gagawing himala nun, magpapababa ng apoy mula sa langit. Tandaan nyo mga kapatid, pag may nabalitaan na kayong nagpapababa ng apoy mula sa langit, meron ka ng clue, meron pang kasunod. Meron pa siyang gagawing himala. Tuloy natin. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Ayun. Yung bulaang propeta, yung false prophet, siya ang mag-i-initiate para ang mga tao gumawa ng larawan ng hayop, yung larawan ng beast, ng Antikristo. ang kakunayb kasi nitong Antikristo, bulaang propeta. Itong Antikristo na maghahari, no? Magpapakilalang siya ang Diyos. Meron siyang propeta. Para bang yung tunay na Diyos, Brad Josel? Ang tunay na Diyos, ipinapakilala ng kanyang mga propeta, kagaya ni Moises. Ang pinakilala niya yung tunay na Diyos. Siya propeta. Itong Antikristo na propeta rin ito, mangangaral din ito . Pag nag-claim na siya na ang Diyos, kailangan niya ang isang propeta. Yun yung bulaang propeta na gagamitin niya para siya makapag-claim na siya ay Diyos. Gagamit siya ng isang bulaang propeta. Yung bulaang propeta ngayon ang mag-i-encourage sa mga tao na gumawa sila ng larawan noong hayop, no? Noong Antikristo na nagpapakunwaring Diyos. Gagawa sila ng larawan, no? Ano ang mangyayari? Tuloy natin ang basa. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ayan. Gagawa sila ng larawan ng hayop. At ito namang nagpapakunwaring Diyos, na siya ang Diyos, ay bibigyan niya ng hininga yung larawan ng hayop. Ayan, tatandaan niyo ang mga milagro, nasa Biblia na. Yung propeta niya, mag-i-encourage sa tao na gumawa ng larawan ng hayop. No? Tapos, yung Antikristo na nagpapakilalang siya na ang Diyos, bibigyan niya ng buhay o hininga yung larawan na ginawa upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, magsasalita yung larawan. Ewan ko kung gagamitan ito ng computer. Kamra Josel.
baka tatamnan ng microchip yung larawan ng hayop sa loob para ito thinking ng mga born again eh. Microchip daw yung tanda ng hayop eh. O ngayon, pag nangungusap na, nagsasalita na yung larawan ng hayop, papasambahin ng mga tao sa larawan ng hayop. Ayun, tuloy ngayon tayo sa 16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Ayun. Pagka itong antikristong ito na nagpapakilalang siya ang Diyos ay nasa kapangyarihan na, yung bulaang propeta na pinakapropeta nitong nagpapakunwaring Diyos na ito, kukumbinsihin niya ang mga tao na sumamba sa larawan ng hayop. Magpapagawa sila ng larawan ng hayop. Hindi natin alam kung anong larawan yan. Kung yan ay hologram. Di ba yung hologram, kapatid na Daniel, parang larawan din yun, ano? Opo, kapatid na Eli, para po siyang digital na image na akala mo po ay nandoon siya pero hologram lang po siya, kapatid na Eli. Ayun. Kamangha-manghayang hologram na yan eh. Siguro yung mga taong bundok, pagka ipinakita mo yan, baka maniwalang yun na mismo yun eh, no? Pero tayo, alam na natin yun, nasa civilization tayo eh. Alam na natin hindi yun totoo. Ano lang yun, parang optical illusion lang yun, yung hologram na tinatawag. Pero ang magaganap sa mundo, in our technology now, lalabas, mapapaniwala niya yung nakakaintindi sa technology. Lalabas, this will be supernatural, Brother Josel. Papagsalitain niya yung larawan ng hayop, bibigyan niya ng hininga, hindi by technology siguro. It is above technology para mapaniwala niya yung nakakaalam ng technology. Kasi kung ikaw, Brad Josel, marunong ka ng technology, marunong kang mag-edit, marunong kang magmandaya nung mga akala mo talagang gumuguho yung Empire State. Nagagawa na ngayon yan sa mga mga computer eh. Kung ikaw alam mo yon, hindi ka basta maniniwala dito sa Antikristo kasi alam mo naman yung technique eh. Nang lalagyan ng computer sa loob, magsasalita yung larawan, maaaring hindi ka maniwala dahil alam mo ang technology. Pero ito, papaniwalain niya lahat eh. Maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin. Tamo, maniniwala halos lahat ng klase ng tao sa kanya na siya nga Diyos kasi nakakapagbigay siya ng hininga sa larawan. At ang nangyayari pa, nagsasalita yung larawan. At para mapuwersa nila lahat ng tao na sumamba sa larawan ng hayop, papatayin nila ang hindi sasamba sa larawan ng hayop. Papatayin nila. At pagka hindi ka sumamba at hindi ka nagpalagay ng tanda, dun ng tanda ng hayop na yon, hayop siya talaga. Pag hindi ka tumanggap ng tanda niya, hindi ka makakabili at hindi ka makakapagbili. Tama, kapatid na Josel? Opo, napaka-precise po nung inyong sinasabi, Brad Eli. May wisdom po dyan na dapat i-consider ang mga nakikinig. Kasi nga po, kung tayo, halimbawa sa panahon natin na advanced na po ang technology, digital age na po tayo eh. Pagka yan mga illusion lang o kaya mga gawa lang ng computer sa kapangyarihan na ng taong nagagawa ngayon guys sa mga nakikita ng pelikula o sa pelikula, hindi po ito paniniwalaan.
Kasi alam mo na kung paano ginawa eh. Pelikula lang yan eh. Meron lang siyang mga software na ginamit sila para sa pamamagitan ng computer, mapakita nilang lumilindol, mapakita nilang gumuguho ang isang napakalaking building halimbawa. Pero sa katotohanan, wala yon. Pero ito po, iba po ito, beyond technology, sabi nyo nga po, Brad Eli. Dahil para mapaniwala mo yung mga taong nakakaalam na sa technology sa panahon natin, kailangan higit doon yung ipakita nito. At higit nga po, dahil yung larawan, nabibigyan po niya ng hininga at nakapagsasalita. At pagkatapos makakapag-uutos po ito na patayin po yung mga hindi sasamba sa kanya. Matindi po itong hinaharap pala na ito, Brad Eli. At dito, dapat ngayon mabuksan yung awareness po ng mga tao dahil kung hindi, sasamba ka dito, tatanggap ka ng tanda na nagmumula sa kanya kung sasamba ka. Pero kung magre-refuse ka, magde-decline ka na ikaw ay sumamba, anak ko, tapos ka. Ikaw po ay mapapatay nito. Ganito po pala ang kapangyarihan darating dito sa Antikristo na ito, Brad Eli. At meron siyang bulaang propeta. At kung itutuloy dun sa susunod na talata, kapatid na Josel, sa 18, tuloy natin, kapatid na Daniel. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Meron palang bilang yung tanda ng hayop. 666. Yan ngayon ang ipinaliwanag ng Sabadista. Na yung paliwanag ng Sabadista 666, yung hayop daw na yan, yung Papa sa Roma. No? At yan naman ang minana ni Felix Manalo na dating ministro ng Sabadista na itiniwalag ng Sabadista. Kung bakit itiniwalag ng Sabadista, sila lang ang nakakaalam noon. Meron akong kopya eh. Ba't nila itiniwalag si Felix Manalo? Pero kahit natiwalag si Manalo sa kanila, minana ni Manalo yung paniniwala ng Sabadista na yung 666, yun yung Papa sa Roma. Na yun naman ang natutunan ni kapatid na Nicolas Perez, yung nagturo sa akin nung ako'y bagong nag-aaral ng Biblia. Ang natutunan naman ng kapatid na Perez, yung tinuro ni Manalo sa kanila kasi ministro ni Manalo si kapatid na Perez dati na ang 666 daw ay ang Papa sa Roma. Kaya yun din naman ang natutunan ko. At yun yung Vicarius Filii Dei na salamat sa Diyos naalis na ako dun sa pagtuturo na yun na natuklasan ko later, mali yun yung interpretasyon ng mga tawag dito, Sabadista. Pakita natin ang paniwalang Sabadista tungkol sa Vicarius Filii Dei. Ito po ay libro ng Sabadista na na-print noong na-publish noong 1874. Lalabas ay na ito, mahigit na po itong 100 taon na paniniwala ng Sabadista. Written by Uriah Smith, Seventh-day Adventist author, minister, and theologian. Ang pangalan po nitong libro, The United States in the Light of Prophecy, or An Exposition of Revelation, chapter 13, verses 11 to 17. Published in 1874. Pakibasa, kapatid na Daniel. The Pope wears upon his pontifical crown in jeweled letters this title, Vicarius Filii Dei, Vice-Regent of the Son of God, the numerical value of which title is just 666. The most plausible supposition we have ever seen on this point is that here we find the number in question. It is the number of the beast, the papacy. It is the number of his name, for he adopts it as his distinctive title. It is the number of a man
for he who bears it is the man of sin. Yan. Yan ang paliwanag ng mga Sabadista. Yun daw ang Vicarius Filii Dei. Nilagyan pa nga nila yan ng kwente para palitawin na 666. Yun daw ang titulo ng Papa. Ito yun. Pakilagay mo nga kapatid na Daniel, paki-explain mo nga yan. Yan ang explanation ng Sabadista. Minana yan ng Iglesia ni Manalo. Minana rin naman yan ng nagturo sa akin nung ako'y bata pa. Ayon. Pero salamat, nakatakas ako sa maling paniniwala na yan. Ito po yun. Kapatid na Daniel. Ito po ang nakalagay, Vicarius Filii Dei. At nilagyan po ang bawat isa ng letra ng bilang na nagko-correspond sa Roman numeral. At ang bawat isa po kagaya ng letter V na tumatayo na bilang numero, ang corresponding number niya po ay 5. At ang I naman po ay 1. Ang C ay may katumbas na 100 sa Roman numeral. Yung A ay wala pong corresponding number kaya nilagyan po nila ng 0 lamang. Ang R ganun din po kaya 0 lang ang nakalagay. At meron ulit I corresponding sa 1 at V corresponding sa 5. Ang S po ay wala din po corresponding na numero sa Roman numeral. At yun pong Vicarius ay bumubuo ng 112 kung ia-add yung lahat po ng mga corresponding numbers doon po sa mga letra ng Vicarius. At pupuntahan naman po ang Filii sa F, wala din po itong corresponding Roman number. Kaya 0 ang kanilang inilagay. Ang I ay 1, ang L po ay corresponding sa number 50. At ang I ulit, isa pa, at ang isa pa rin po sa Filii. Kaya meron pong kabuuan ito na 53. At doon naman po sa Dei, ang letter D po ay nagko-correspond ng 500 sa Roman numeral. Ang E ay wala din pong corresponding number at mayroon po ulit isang I na nagko-correspond sa number 1. Kaya po yun ay may kabuuang 501. Kung isusuma total po, yung Vicarius na may kabuuang 112 na nakuha sa mga corresponding numbers ng letrang nakapaloob dito at yung 53 sa Filii at yung 501 sa Dei, ito po ay bumubuo daw ng 666 kapag ka pinagsama-sama na kanila nga pong inia-attribute doon po sa Vicarius Filii Dei na tumutugon doon sa Papa, kapatid na Eli. Yan. At yan ang minana ng Iglesia ni Manalo. Pakita natin ang pasugo ng Iglesia ni Manalo. Sa pasugo po noong September 1976, sa page 5 ng mga Iglesia ni Manalo, sa number 5 ay may ganito pong sinasabi. On the Pope's crown in the Vatican Museum is the recognized and most used title of the Pope, Vicarius Filii Dei, Vicar of the Son of God. The word vicarius is on the top of the threefold crown. The word Filii is on the second circlet, and the words are made from dark, shining precious jewels. The word Dei is on the under part of the threefold crown and is made of 100 diamonds. Studies in the Scriptures, page 215 by Pastor Charles Taze Russell. Inyo, Brother Daniel. At ang nakalagay pa po, who therefore is the beast, the deceitful man, and with the number 666, the Pope of the Roman Catholic Church. Ayan. So nangopya ang Iglesia ni Manalo dyan sa Sabadista na ang Papa raw ang 666
na noong panahon na yon, mga kapatid, yun daw 666 na Papa, nung isulat ito sa pasugo ng Iglesia ni Manalo, ang date ng pasugo ay September 1976. Kung siya yung katuparan nung 666, bakit itong papang ito ay hindi nakagawa ng New World Order? Nag-iisip ka ba, Brad Josel? Opo, Brad Eli, napakatagal na po niyang 1976 na yan, na-claim nilang ang Papa yan. Dapat nakita natin yung talagang magagawa noong Antikristong pinag-aaralan natin. Wala naman pong ganyang nagagawa itong Papa hanggang ngayon na New World Order na tinatawag nila. Wala po eh. At saka hindi. Walang Papa sa Roma na nagbigay ng buhay sa isang larawan para sumamba ang lahat ng tao sa kanya. Kaya ako tinuro rin sa akin ng kapatid na Perez yan eh. Kasi namana niya rin yan kay Manalo, na nama naman ni Manalo sa Sabadista. At nangopya pa sila kay Charles Taze Russell na puno ng saksi ni Jehovah. Ang mga manalista namumulot talaga ng kung ano-ano mga pinagdudodoktrina nila eh. Yung kanila lang banal na halik eh. Napulot nila yung kay Matthew Henry eh. Di naman nila sariling paliwanag yun. Yung banal na halik, beso-beso raw yun, kapatid na Josel. Ganyan ang iglesia ni Manalo, nagpupupulot sa iba-ibang mga doktrina. Pati nga yung kanilang doksolohiya, ewan ko kung pinalitan na ngayon. Dati yung doksolohiya nila, napulot nila sa alliance yata yun eh. Pati tono, pati letra. Ang Diyos ay papurihan, anak espiritong mahal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanglangitan. Ayan. Doksolohiya yan ng iglesia ni Manalo. No? Pinuna ko nga yan eh, kinopya sa Misyon Kristiyana. Parehong-pareho, pati tono, pati yung tono. Ang Diyos, ang Ama ay papurihan, anak espiritong mahal. Hindi ko na alam kasi hindi naman ako naanib dyan. Pero narinig ko, pareho sila ng Misyon Kristiyana. Yan po ang pruweba, yung mga ministro ni Manalo na nangongopya lang yan ang mga aral ng iba. Pati yung Vicarius Filii, kinopya nila yon. Kinopya nila ang paliwanag ng Sabadista, kinopya nila ang paliwanag ni Charles Taze Russell. Nasa pasugo yan, hindi chismis yan. Hindi paratang yan. Nilagay nga nila sa pasugo yung authority na pinagkopyahan nila eh. Ilagay mo ulit sa screen. Charles Taze Russell ang nakalagay doon sa pinagkopyahan nila sa pasugo ng kanilang paliwanag. Ayun Studies in the Scriptures, page 215 by Pastor Charles Taze Russell. Sila naniwala na yung Antikristo, yung Papa sa Roma. 1976 yan. Wala naman ang ginawa yung Papa sa Roma para siya nga atangan mo na siya yun. Yung sinasabi dito sa Apokalipsis, gagawa ng malaking himala yun. Kaya ang mga tao masasambahin siya eh. Bakit? Papagawa ng larawan ng hayop yung bula ang propeta, sa mga tao papasambahin. Pag hindi ka sumamba, ipapapatay ka doon. Pagkatapos, magpapababa ng apoy mula sa langit. Tapos, magbibigay ng hininga sa hayop upang yung larawan ng hayop makapangusap. Hindi naman nangyari yan noon. Para pakahuluganan mo yan na nga yung... Kaya alam mo, Brad Josel, eventually, nung umpisa, sinasabi ko rin kasi wala naman akong tutol sa kapatid na Perez nung umpisa. Siyempre, siya nagturo sa akin.
Pero nung huli, naisip ko, hindi makatwiran ito. Hindi tama ito na sabihin mo ito yung Papa sa Roma. Unang-una, yung sinasabi sa hula, di pa naman nagaganap sa Papa sa Roma. Paano mo sasabihin siya yung hayop? In fairness sa Papa sa Roma, pwede mong sabihin, siya yung hayop, maliit pa. Bakit ka nakangiti, Brad Josel? Kasi po yung sinabi niyo, nakatawag po ng pansin ko. Pwede niyong sabihin, siya yung hayop, pero maliit pa. Pero hindi siya itong kiniklaim nilang, kagaya nga po ng pinag-aaralan natin ngayon na talagang antikristong gagawa ng mga malalaking himala pa, makapagbibigay ng hininga doon sa larawan, makapagsasalita yung larawan. Pipitsugin pa po itong Papa na ito, Brad Eli. Ano tawag mo? Pipitsugin? Opo. Pipitsugin. Kumbaga sa isang elepante, ikukumpara mo yung Papa, kuto pa lang yung Papa, kuto pa lang, maliit. Yung tinutukoy sa Biblia, elepante. Sa laki ng kapangyarihan niya. Di ba? Biro mo magpapababa ka ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao. Tapos yung larawan, bibigyan mo ng hininga. Tapos magsasalita yung larawan. Sasamba ngayon ng mga tao. Pag hindi sumamba, papatayin. Wala pa namang ganyang nangyari Para iatang mo sa Papa, huwag kayong apurado. Sino ba yan, Bradeli? Hintayin natin. Yun ang naliwanagan ko sa Biblia. Hintayin natin, ihahayag yan Hintayin nating ihayag. Hindi pa nga nahahayag, wala ka pa nga nakikitang ginawa ang larawan mangusap o magsalita. Ang larawan magkahininga o magpababa ng ulan sa magpababa sa langit ng Brad Joseph, ng apoy. Wala pa nun huwag kang mainip. Ngayon, sa loob-loob ko, sasabihin ko nga sa mga kapatid dito sa iglesia, tandaan nyo lahat yan. Pag nakita nyo na yan, nasa Biblia, ayun, yun na yun. Pero hanggang wala yun, huwag kayo munang maligaw na kung sino-sino ang paparatangan natin na yan yun, no? Dati ako, nagkamali rin ako ron dahil yun ang itinuro sa akin ng aking mentor Talaga naman ganun, pagbata ka pa iba na ako ngayon. Sabi nga ni Pablo, nung ako'y bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Pero nagdaramdam ako gaya ng bata. Pero nang maganap na ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Ayun. Kaya ganun talaga, pag bata ka, kung ano yung sabihin sa'yo, turo sa'yo, naniniwala ka. Ngayon, turo mo sa akin yan, hindi ako maniniwala. Alam mo kung bakit, Brad Josel? Bakit po, Brad Eli? Meron nga kasamang tanda May tanda meron siyang magagawang tanda. Yung Antikristo na yan. Yan. Para yan, i-focus mo sa Papa sa Roma. Mali yan. At para sabihin mo na yung Iglesia Katolika, yun yung Babylonia, mali rin yun, Brad Josel. Bakit mali rin po yun, Brad Eli? Kasi yung dakilang Babylonia, yan ang ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. Hindi naman ang Iglesia Katolika ang nauna Sabi, ang interpretasyon kasi nila dyan, ang Iglesia Katoliko daw yung patutot na Babylonia, kasuklam-suklam sa lupa, ina ng kasuklam-suklam, ina ng mga patutot. Yan ang sabi ng mga iba-ibang mangangaral. Pati Iglesia ni Cristo, yan din ang sinasabi.
Basahin natin yung pasugo nila. Talagang nangungopia itong mga ito 1963, pahina 16, kapatid na Daniel. Ang sabi po, malinaw ang ginawang pagtatapat ng pari. Ang Iglesia Katolika lamang ang laganap. Ang salitang Katolika ay nangangahulugang laganap sapagkat nasa lahat ng bayan, bansa, karamihan at wika. Sa Iglesia Katolika natupad ang hula. Ito nga ang babaeng may pangalang Hiwaga, dakilang Babilonia at siyang tahanan ng demonyo sa lupa. Mali yan. Mga kababayang Iglesia ni Manalo, huwag niyong paratangan ng Iglesia Katolika, yan ang Babilonia, no? Maaari pa, bahagi ng Babilonia yan. Pero hindi yan ang Babilonia, Brad Josel. Alam mo kung bakit? Ano po ang dahilan doon, Brad Eli? Kasi yung babaeng patutot na yan ang pinanggalingan ng lahat ng kasuklam-suklam sa lupa Yan ang ina ng lahat ng kasuklam-suklam sa lupa. Hindi naman nauna ang Katoliko Mali yung analysis ng mga nauna sa atin Wow, that is unheard of. Tama po. Wow. That is unheard of. Tama po yung sinasabi nyo, Brad Eli. Napansin ko kung ang tindi po pala ng pagkakaparatang dito sa iglesia ng Katolika. Although, maaring ano po ito, kaugnay siya. Pero hindi po siya ang talagang dakilang Babilonia. Dahil hindi naman po siya una Hindi po siya ang pinagmulan nitong lahat nitong mga babae. Alam mo ba yung dakilang Babilonia kung ano yon, Brad Josel? Ano po ito? Pinanggalingan ng lahat ng mga patutot sa lupa. Ina siya ng mga patutot at kasuklam-suklam sa lupa. At ang kanyang ang lawak niya, siya ang pinananagot ng Diyos sa lahat ng mga pinatay sa lupa. 18:24 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. At nasumpungan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa. Nananagot pala itong dakilang Babilonia ng lahat ng pinatay sa lupa mula kay Abel at sa mga propeta. Sa panahon ng mga propeta, wala pa naman ang Iglesia Katolika Paano mong ipaparatang sa kanya yan? In fairness sa Iglesia Katolika. Pari sa Cebu. Kita mo? Alam mo ba yan? Hindi mo alam yata ipagtanggol yan ngayon, gagamitin mo na ngayon yan. Mali ang paratang nyo na Iglesia Katolika. Bakit? Kasi hindi pa naman kami umiiral nung patayin si Abel. Hindi pa kami umiiral nung patayin ng mga propeta. Pero namana yan ng Iglesia ni Manalo. Pakinggan nyo ito. Ay ginagawa ng unang Babilonia na siyang sistema ng unang pagtalikod. Pero sino ho nagmana niyang sistemang yan na papagkumpisali ng mga tao sa mga pari nila? Ituloy mo. Ito ang sikreto ng kapangyarihan ng mga pari ng Iglesia Katolika Romana ngayon. Sa makatwid ang nagsasagawa ho ng unang kulto ng Babilonia na magkumpisalang mga miyembro para mahawakan sila sa kapangyarihan ng mga pinagkukumpisalan nilang mga pari ay isinasagawa ngayon ng mga pari ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang itinatanong ko, paano napasalin sa Iglesia Katolika ang sistemang ito ng kulto ng matanda? Yan ang turo ni Manalo. Ang Iglesia Katolika ang kanilang sinisisi ng kulto ng dakilang Babilonia. Pero kung naiintindihan sa Biblia ng lahat ng mangangaral, hindi mo ipaparatang ito sa Katoliko lang. Hindi, Brad Josel. Kasi ang dakilang Babilonia, ang inaakusahan o ang inilalagyan ng kasalanan ng Diyos
Sa kanya ipinapataw ng Diyos ang kasalanan. Doon sa dakilang Babylonia, yung babaeng patutot na yon, nasumpungan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa, kasama si Abel. Kapatid na Daniel. Putol po kayo, kapatid na Eli. Napansin mo yon, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Nasumpungan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal, ng lahat ng mga pinatay sa lupa. Kasama po si Abel, kapatid na Eli. Ang dugo ng mga propeta. Si Abel, propeta yan eh. At lahat ng mga banal, kasama rin si Abel doon sa mga banal. At ng lahat ng mga pinatay sa lupa, kasama rin si Abel doon. Paanong Iglesia Katolika yan? Wala pang Katoliko nung siya panahon ni Abel. Kaya kilala mo ngayon kung anong dakilang Babylonia, Brad Josel? Hindi po Iglesia Katolika, Brad Eli. Hindi po mayaatang sa Iglesia Katolika yun eh. Pero sino po yun? Ayan. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Kaya ako, yung itinuro na yun ng kapatid na Perez, namana kay Manalo, nama naman ni Manalo sa Badista, ay iniwanan ko yun. At hindi naman ako nahihiya na aminin ko sa harap ng bayan na yung itinuro sa akin na yun nung ako'y bata pa, mali yun. Mali talaga yun. Bakit? Meron namang hula sa Biblia 29:24 ng Isayas. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Ba't ko ginagamit ang talatang ito? Kalooban ng Diyos ito eh. Ang namamali sa diwa, makakaunawa. Matututo ng aral. Naunawa ko eh. No? Sa awa ng Diyos, naunawa ko. At hindi ipinaunawa sa akin ng tao. Bakit, Brad Josel? Tanong mo. Bakit po hindi tao nagpaunawa sa inyo nito, Brad Eli? Yung mga pastor ng mga relihiyon nga, ganyan ang paniwala nila, baliktad eh. Kanino ko pinulot ito? Sa internet? I-google mo nga sa internet kung mapulot mo yan. Na hindi Iglesia Katolika ang tinatawag na dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at kasuklam-suklam sa lupa. No? Na naging tahanan ng mga demonyo. No? Pinanggalingan ng lahat ng kasamaan sa lupa ang dakilang Babyloniang ito. Siya ang mananagot sa lahat ng mga pinatay sa lupa, pati sa ang pagkapatay kay Abel, ang mga mananagot sa harap ng Diyos ay ang dakilang Babylonia. So hindi yan ang Iglesia Katolika para ang interpretasyon ng Sabadista, ng born again, ng mga iglesia ni Manalo, yan, kopya-kopyahan lang sila. Salamat sa Diyos, natuto ako kasi sabi ng Biblia, siyang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Silang mapag-upasala, matututo ng aral. O tutulan nyo na natutunan ko. Tutulan nyo na hindi mali yun. Yung natutunan ninyo na pinagkopya-kopya ng mga relihiyon. Matututulan ba nila yun? Nakaprint na yun, Brad Josel, ano? Opo, printed. At yung iba naman po din published din sa internet. Hindi po nila mababawi, Brad Eli. Hindi na nila matatanggi po yan. Saan nga naman ninyo kukunin yung pagkaunawa na ito kung hindi naman bigay ng Diyos ito? Hindi tao po ang naging dahilan para maintindihan po ninyo ito Walang panggagalingan po. Unawa ko yan na hindi yan yung Katoliko, bagaman karamihan ng mga pastor na nagmamalaking sila raw mga totoo, naniniwala sila, Iglesia Katoliko yan, Papa sa Roma yan.
Wala naman akong makita kasing ebidensya na may papa sa Roma, nagpaulan ng apoy mula sa langit. At meron ng larawan na pinagsalita ang mga papa sa Roma at pagkatapos nagbigay na ng ang papa sa Roma ng hininga sa larawan ng hayop para makapangusap ang hayop. Ang isang larawan. Mag-isip ka, Brad Josel, may available ba sa written history na may papa sa Roma na nagpaulan ng sa langit? Nagpaulan ng apoy mula sa langit? May papa sa Roma ba na nakapagbigay na ng hininga sa larawan? At meron bang papa sa Roma na sinasamba na ng Katoliko? Dahil pag hindi sinamba, papatayin. Meron na Wala ba ng po. Brad Josel? Wala po niyan, Brad Eli. Ako naman ay dating Katoliko rin po kaya hindi naman po malilingid sa akin yan. Pero wala po ako nakitang ganun. Hindi sinasamba yung larawan ng Papa, hindi pa siya nagpagawa ng larawan niya para sambahin at malagyan ng hininga yung larawan na yon at yun ay nakapagsasalita, nakapag-uutos. Wala pa pong ganun. At maging yung sinasabi nga pong kapangyarihan na magagawa noong Antikristo na makapagpapababa po ng apoy galing sa langit sa paningin ng mga tao. Wala pong ganyan. May ibang milagrong ginagawa yung mga pare, yung mga papa, pero hindi ganong milagro po. Oo, Milagro nila mga kalokohan. May milagro ang mga pare. Yun lang bangko sa Vatikano, maraming milagrong nangyari ron May money laundering na nababasa ako nangyari doon Kaya nga may mga sinuspending mga trabahador doon, mga opisyal doon Meron ding milagro na mga madre, bigla na lang lalaki ang tiyan. Yung pala'y buntis. Milagro rin nila yon ng mga pare, di ba? At marami pang ibang milagro. Pero milagro yung sinasabi na gagawin ng Antikristo, di pa naman nila nagagawa kahit pare, kahit papa, kahit kardinal, wala pa nakakagawa nun. Para paratangan mo sila yon, maghintay ka. Yung hindi kasi pagkaunawa sa salita ng Diyos, yun ang nagbibigay ng presumption na hindi totoo Kasi kung mauunawa mo yung salita ng Diyos na tungkol doon sa Antikristo, ang sabi, ihahayag yun. Basahin natin sa Tesalonica. Ihahayag siya sa kanyang kapanahunan. Di intayin mo yung panahon. Yun nga iniintay ko Kaya nga tinuturo ko sa inyo, inihintay ko yun para kayo rin alam nyo, mga kapatid, mga kababayan. No? At kung halimbawa, mamamatay na ako, naituro ko na sa inyo, kayo naman ang magpapatuloy na maghihintay para wag kayong matatakan nung tatak ng Antikristo. Basahin natin na ihahayag siya sa kanyang kapanahunan. Ilagay mo na yung sitas na direkto na gano'n. Na ang makasalanang yan, tao na yan, mahahayag. Balikan natin ang ikalawang Tesalonica. 2:6. At ngayoy nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. Kita mo, merong takdang panahong mahahayag yan. 2,000 years ago, sinabi na ni San Pablo. Basahin natin yan sa English. And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time. The man of perdition will be revealed in his time. It will be revealed. Huwag kang presumptuous. Huwag kang magkakapa na para pati ang mga tao napapaniwala tuloy sa mali. Sinabi na ng Diyos ihahayag yan sa kanyang kapanahunan. Basahin natin sa Kastila, kapatid na Daniel.
y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Para ser revelado a su debido tiempo. Basahin natin sa 7 vernaculars. Kapatid na... Og karon inyong hingbaluan ang nagaulang aron igapanayag siya sa iyang kaugalingon nga panahon. At ngeni baluyo ing makapigil, king kawakasan abayang mipabalo king sarili ng panahon. Ket ita amuyo timang tiped ken kuana tapno maiparangarang iti tiyempo na. Asin ngunyan, tatao na kamo kan nag-uulang sa katuyuhan na siya mahayag sa saiyang kapanahunan. Kag nahibal-an ninyo nga ang nagapugong sa iya karon agod nga mapahayag siya sa iya tion. Tanatan kabat yula sumanebel, pian si katukumun sumakapanag edili apanaunto. Kanyang kapanahunan. Ano ang mahahayag sa kanya? Ihahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. 2-3 uli. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. 4. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Diyos. Ayon, kayan pala mahahayag naman yan At mahahayag siya sa kanyang kapanahunan. Hindi pa naman dumadating. Daldal ka na ng daldal. Kung sino yan, mali. Kapatid na Josel. Tapos, kwenta ka ng kwenta ng 666. Hindi pa naman dumadating. Daldal ka na ng daldal. Kung sino yan, mali. Kapatid na Josel. Tapos, kwenta ka ng kwenta ng 666. Saan mo kukunin ang kwenta ng 666? Hindi pa nga nahahayag yun. Pag nahayag yun, sa kanya ibibigay sa'yo yung kanyang code. Pag nahayag na siya, mahayag na rin yung code niya. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, ano po ba yun? Malay ko. Hindi pa nga nahahayag yung gagamit nun pag nahayag na siya, malalaman mo na yung barcode niya. 666. Pag nahayag na siya, hindi pa nahayag, ba't uunahan ko pa? Huwag nyo nang itanong sa akin yan na kung ano ba yun, sino ba yun, ano ba yun, paano ba yun. Ahayag yan ng Diyos. Mahayag yan. At pagka nahayag na yan, makikita mo na yung mga gagawin niya. Magpapababa siya ng apoy mula sa langit. Magpapakita siya ng mga dakilang tanda. At ang isa sa tanda, gagawa sila ng larawan ng hayop, pagsasalitain nila yon. Tapos mag-uutos na patayin yung hindi sasamba sa kanya. Yon. Maliliit, malalaki, mayaman, dukha, mga laya, mga alipin. Baka nga pati si Bill Gates sumamba ron Abra Diyos. Opo, Brother Eli, kasi malalaki, maliliit, mayayaman, mga dukha, pasok po kahit nga si Bill Gates dyan. Ang tindi po nito, Brother Eli. Wala pong wala pong lulusutan yung maling paliwanag nitong mga itong mga nagpaliwanag ng una. Tapos ngayon, pinipilit nila kayong pigain. Sino ba ito? Paano nyo nga namang tutukuyin hindi pa nga nakakayag? Ihahayag yan. Natin mahayag sa kanyang kapanahunan. Sabi ng salita ng Diyos Yun nga nagbigay sa akin ng ideya. Ba't ko mapapakialaman ito? Di intay yung mahayag.
Kung ba, mamamatay na ako bago mahayag, di maitawid ko man lang sa aking mga anak, mga kapatid, mga apo, mga kaanib sa iglesia. Pagka dumating na yung ganyan, yun na yung Antikristo, ingat na kayo. Huwag kayong matakot doon, huwag kayong magpatatak doon. Alam mo bakit, Brad Josel? Bakit po? Kahit patayin ka, huwag kang magpapatatak doon. Kasi pag hindi ka nagpatatak doon, isasama ka naman ni Kristo sa unang pagkabuhay na mag-uli. No? 20, versikulo 4 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kita mo yon? Yung palang maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, kasama ron yung mga hindi sumamba sa hayop at hindi sumamba sa kanyang larawan, hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kanang kamay. Kasama sila sa magiging dapat na magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang liwa-liwanag Maghahari muna yung Antikristo bago mabuhay na mag-uli ang mga unang mabubuhay sa pagkabuhay na mag-uli, at maghahari silang kasama ni Kristo. At kasama sa kanila yung hindi tumanggap ng paghahari ng Antikristo. Kaya ako, ayoko ngayon magbigay ng 666. Alam mo, mali talaga Brad Josel. Alam mo bakit? Ano po ang dahilan? Ilagay mo uli yung Vicarious Filii Dei sa screen. Di ba pinabasa ko kanina kay kapatid na Daniel, pinasabi ko sa inyo kung ano ang bilang, ba't nila binilang na 666? Kasi yung V 5, yung I 1, yung C 100, yung A 0. Ba't ganun? Merong walang value. Opo, may butas yung dapat lahat nila. ng gagamitin mo may value. Merong walang value dyan kagaya nung S, 0 yon. Yung F, 0 rin yun. Yung E, 0 rin yun. Paano ka maging masyado ka namang presumptuous pag ginamit mo yung Vicarious Filii Dei na yan? Wala nga value yun May mga letrang walang value yan. Paano ka makakabuo ngayon? At saka bakit ka nag-add? Talong ko sa iyo, Brad Josel, engineer ka Ba't ka nag-add? Sinabi ba sa Apokalipsis, addition ang gamitin mo? O ang sinabi, multiplication ba? O subtraction? Ba't ka nag-add? And sabi sa Apokalipsis, count. Ang pag-count, maraming paraan. Pwede ka mag-add, pwede ka mag-times. Kasi, pag nagmamadali ka nga, pag nagka-count ka, 10, 20, 30, 40, 50, di ka naman nagka-count, 1, 2, 3 Maraming paraan ng pagka-count. Saan mo kinuha ang ideya na yung Vicarious Filii Dei, ipag-a-add mo yung may mga numerical value at baliwalain mo yung walang numerical value? Nakikita mo punto ko, Brad Josel? Opo, Brad Eli. Ngayon po, sasabihin ko, wow, that is unheard of. Unheard po. Kasi nga po yan Yung kanilang ginawang kwenta na yan, napaka-impertinente po, Brad Eli. Bakit nyo nilagyan ng katumbas yung 0 na ito yung mga mga numbers o numerals doon na letters, na kagaya ng F, kagaya noong S, na 0. At pagkatapos, bakit nag-add kayo? Sinabi ba, i-add
hindi ba pwede namang multiply? O kaya naman mag-subtract, mag-divide. Pero anong dahilan? Anong pinagkunan ninyo doon sa ginawa kasi, ninyo? Brad Josel, sa Biblia kasi, Brad Josel, ang pagkwenta at pagpaparami, hindi naman pag-aad eh. Ang nasa Biblia nga, sabi kay Noe, saka kay Eva saka kay Adan, multiply. Hindi naman sinabing mag-add eh. Kaya pag sinabi mo magbilang, i-add mo na agad. Kapangahasan yun. Tutulan nyo ako. Engineer ka, Brad Josel, di ba? Ikaw, teka muna, kapatid na Rodel. Ikaw, engineer ka rin eh. Nakikita mo yung punto ko rito? Opo, awa ng Diyos, kapatid na Eli, kasi maliwanag naman yung nasa Apokalipsis. Bilang ng hayop, 666. Bilangin ang pangalan ng hayop, bilangin ang kanyang bilang. Bakit merong walang bilang doon sa pangalan ng hayop na sinasabi nyo? Bakit merong 0? Sabi bilangin di hindi mo merong kang part na hindi mabibilang. Sablay na, may 0 bilangin bakit merong part na walang bilang? Pag sinabing bilangin, may mabibilang. Ba't sa pangalang binigay nyo merong hindi mabibilang? Mali nga po, Bradeli. Hindi tumutugma. Alam mo ang dapat gawin nila, mga kapatid na Rodel. Kapatid na Daniel, kapatid na Daniel. Ang dapat nila gawin ganito. Mag-apologize na sila sa Papa sa Roma. Ang Sabadista, ang Saksi ni Jehovah, at saka Iglesia ni Manalo, humingi na kayo ng tawad sa Papa sa Roma, pasensya ka na, napagkamalian ka namin. Biro mo, namatay naman yung pobreng Papa sa Roma noong 1976 na isulat ito ng mga manalista. Namatay, wala namang ginawang himalang ganun. No? Hindi siya yung hayop na tinutukoy sa Apokalipsis. Hayop man siya, ano lang siya, maliit lang siya. Hayop. Brad Josel. Kasi yung isa kong apo, ano ba ako tawag yan? Sabi ko kay Pempen. Pakwan, sabi niya. Ito, pakwan, sabi niya. Ito isa, pakwan. Buti pa yung bata marunong paano mo aatangan na yun yung hayop, yung Papa sa Roma? Wala naman siyang nagawa kahit maliit lang na sinasabi ron. Pero ako, naniniwala ako, ang mga Papa sa Roma nagtuturo ng aral ng Antikristo yan. Mali kay Kristo. Pero para iparatang mo na yung Papa nung 1976, paratang ng pasugo, yun daw yung Antikristo na may bilang ng Vicarious Filidae. Si Papa Paulo sa pala yun noong 1976. Lagay mo nga yan sa screen. Pope Paul VI was head of the Catholic Church and sovereign of the Vatican City-State from 20. Sabi sa Biblia, gagawin niya yun para wag kayong mailigaw. Mahaba pong usapin ito, wala na tayong oras. Meron pa kasi ritong isang connected na tanong o suggestion sa ating mga tanong tungkol sa Antikristo. Kung loloobin ng Diyos sa susunod po nating pag-aaral o Bible study sa ating yang punta na muna tayo sa ating social media accounts, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at narito po ang ilan sa mga reactions mula sa atin pong social media accounts. Si Nino Ramirez, ang sabi niya po, mas advanced pa si Brother Eli kaysa sa mga teacher ko sa college. Yung mga naituturo ni Brother Eli sa iglesia. Grabe ang linaw pa ng pagkakapaliwanag. Ramil Vergara, salamat po Brother Eli, lagi po talaga ako nakikinig sa inyo. Ikaw at buong MCGI ang naging susi sa mga tanong ko ukol sa Biblia. Sa dami ko ng relihiyon na napasukan, iba talaga pag nasa Diyos. Mary Jane Rubio, marami pong video na kumakalat about sa vaccine po. May kasama daw po ang microchips. Napakaganda ng topic ngayon. Salamat Brother Eli at naibsan ang pag-aalala ko sa mga nakakatakot na balita
Alam ko may gabay kayo ng Ama nating Diyos. Salamat po sa pagtalastas ng katotohanan. Hazel Gonzales, salamat po sa Diyos sa bagong karunungan na galing sa Biblia. Dati din po ay narinig ko ang aral na about 666 at chips sa born again na akala ko po ay tama, pero sa pakikinig ko po sa programang ito ay naunawaan ko na po ang mga aral na dapat ang pinagbabatayan lang ay ang Biblia at hindi ang turo ng tao na walang batayan at pagpaparatang sa iba na wala naman sa Biblia. Salamat po sa Diyos dahil ngayon ay kaanib na po ako sa Iglesia ng Diyos at mas naliliwanagan at natututo po ako sa mga aral na galing sa Biblia. Salamat po sa Diyos sa paggamit kay Brother Eli bilang instrumento ng Diyos upang maihayag ang katotohanan at ang mga maling aral ng mga bulaang mangangaral. Mila Magbanwa, salamat sa Diyos may isang Brother Eli na nagpapaliwanag ng tungkol sa mason. Bata pa kasi ako, curious na ako kung anong klaseng samahan yan. Ang mga kaanib dyan halos mayayaman. Ngayon, alam ko na. John Mark Cariaga, sabi sa Apokalipsis, tatatakan sa kanang kamay at noo, hindi tutusukin ng karayom. Logic lang sana sa mga pastor-pastoran. Kaya nga sabi din sa Apokalipsis din, mapalad ang bumabasa. Basa at intindihin at unawain. Salamat ng marami sa Diyos kasi may Brother Eli at Kuya Daniel na nagsasabi ng totoo sa Bible. Chong TV, ang Antikristo ay mangangaral. Nagpapababa ng apoy mula sa langit at magbibigay buhay sa larawan. Kaya napakamaling paniniwala yung microchips. Salamat sa Diyos sa mangangaral na sugo ng Diyos. Jomar Pintang, grabe, nakaka-inspire talaga ang mga tinuturo ni Brother Eli. Salamat sa Diyos, nakahanap ako ng tunay na mangangaral. Thanks be to God. Oliver Miliara, nararapat lang na ang Biblia ang dapat nating paniwalaan at nararapat din naman natin hanapin kung sino ang magtuturo ng Biblia ng tama ayon sa konteksto ng mga salita ng Diyos. Karamihan kasi halos lahat nagtuturo ng Biblia labag sa diwa ng Biblia. Gayahan ng mga paliwanag ang mga pastor kasi gumugugel lang sila ng itinuturo nila. Iba po talaga si Brother Eli. Gumugugol siya ng masusing pag-aaral ng Biblia upang maihatid ng tama ang mga salita ng Diyos sa tao. Salamat sa Diyos. Si Achen Brenner Evangeline, I am really one of the truth seekers and want to learn more and increase my wisdom and understanding about the Bible. This is the reason why I don't like to miss any program from MCGI. Was very enlightened from the answer of Brother Eli concerning the question, who will be saved? Glory to God. Looking forward to more enlightenment. Purihin ang Diyos. Efren Rosima, salamat sa Diyos sa pagpapaunawa niya kay Brother Eli sa talagang Antikristo na magpapakahayag sa mga tao. Tao pala ito na magpapakilala na Diyos daw siya, pero mamumusong siya sa Diyos. Tristan Gatsalian, salamat po sa Diyos at may ganitong programang nagtuturo sa amin upang huwag basta maniwala sa mga nababasa sa internet. Ang dapat nating mas paniwalaan ay ang mga nababasa sa Biblia, hindi sa internet. Aaron Gacosta, only a true preacher of God can explain biblical prophecy in the most elaborate way. Thanks be to God for having Brother Eli and Brother Daniel in this perilous time. Roy Trinidad Bueno, napakagandang eye-opener nitong mga karunungang itinuturo ng Diyos sa Biblia sa pamamagitan ni Brother Eli at Brother Daniel. Napakagandang aralin upang ihanda tayo laban sa Antikristong darating upang huwag tayong madaya. Salamat sa Diyos at naswertihan natin ang mga taong ito na nagmamalasakit sa ating mga kaluluwa ay mga kapwa natin Pilipino. Sana po'y magbunga ng mga kaluluwang kikilala sa Diyos ng Biblia. To God be the glory. Sis Grace, ang magiging Antikristo pala ay mangangaral ng isang relihiyong mali at magtatry siyang pagharian ang buong mundo at magpapakilalang Diyos, at ito ay gagawa ng mga himala upang maniwala ang mga tao na ang tawag ng Biblia dito ay anak ng kapahamakan, at ito ay papakilala ng Diyos. Kumbaga warning sa atin, nako, dapat pala ay magbantay tayo mga kababayan, baka tayo ay madaya ng Antikristo na ito.
Buti na lang may mga ngaral na kagaya nila Brother Eli at Brother Daniel na nagtuturo ng mga ganitong bagay upang maging babala sa atin o warning. Sa ibang relihiyon ay wala tayong makikita o maririnig ng ganitong mga aral. Grabe ang galing. Tinuturo ni Brother Eli ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap tulad ng Antikristo na ito na darating. Salamat po sa Diyos, Brother Eli, Brother Daniel. Charlie Patz, ang tindi talaga ng aral na to, ito yung totoong hula na mangyayari sa future. Hindi yung nasa Quiapo. Galing. Hindi maririnig sa ibang mga ngaral ito o mag-search man sa Google. Kay Brother Eli lang. Marcus Harvey, ang pinakamasarap na New World Order, yung darating na 1,000 taon. Itong mga born again na ito, sila nga mismo walang ka-order-order. Hindi magkakasundo. Kaya nga iba-iba klaseng born again kayo na lumilitaw sa mundo. Tinatama na nga kayo ng Brother Eli, nagagalit pa kayo. Salamat po sa Diyos sa mga tapat na mga ngaral, Brother Eli, Brother Daniel. Ingatan nawa po kayo palagi ng Diyos. Jake Abenis 01, pambihira. As in ngayon ko lang nalaman ang paliwanag tungkol sa Antikristo na hindi pala ito papa sa Roma o sino man, kundi ito ay taong makasalanan na anak ng kapahamakan ayon sa Biblia. Fantastic. Emmanuel James Pascual, salamat po sa Diyos sa impormasyon. Ang magpapanggap na Diyos ay magkakaroon ng bulaang propeta na mag-encourage sa mga tao na sumamba sa hayop. Dapat po tandaan natin ang mga ito at maging mapagmasid. Poliana Panganiban Adolfo, mabuti na lang at nakikinig tayo palagi sa Bible study ni Brother Eli dahil sa kanyang tiyaga sa pagpapaliwanag ng mga talata sa Biblia. Malalaman natin ang mga marvelous signs na magmumula sa mga mapagkunwaring Diyos. More importantly, dahil sa pakikinig sa mga aral mula sa Biblia. Natututunan natin magkaroon ng right discernment in distinguishing a true God from that of a counterfeit one. Thanks be to God. Pixes Azel. Grabe, ang ganda ng topic. Never mo madidinig ito sa ibang relihiyon. Kaya lagi ako umuwi na maaga para lagi ako makapakinig ng Bible study. Ang ganda kasi ng mga topic araw-araw. Salamat po at my Brother Eli. Salamat sa Diyos. Ising Trinidad, labis ang aking paghanga sa pagpapaliwanag ni Brother Eli sa Book of Revelation. Totoo talaga at lahat ay sa salita ng Diyos. Ang lahat ng maniniwala sa pagpapaliwanag ni Brother Eli ay base sa salita ng Diyos. Tama lahat ng paliwanag niya. Salamat sa Diyos at nagkaroon ako ng chance sumubaybay sa aral ni Brother Eli, Brother Daniel at sa iba pang kasamahan po. Ising Trinidad. Nulit natin ito. Doble yan. Si Neth Labrador, nakaka-amaze talaga ang pagtuturo ni Brother Eli, very detailed. Para tayong nanonood ng movie na alam na natin yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Walang ganitong mangangaral, kaya after natin makinig sa gabi-gabi, yung nalalaman natin ay tiyak tayo na hindi ito alam ng kahit sino pang mangangaral. Truly one of a kind. Mapapasabi na lang tayo na salamat sa Diyos sa bawat karunungan na ating nauunawa. Bert P. Garcia, yung mga galit kay Brother Eli talaga bang ipagtatanggol nyo at patuloy na ipagmamalaki ang mga relihiyon nyong sinungaling? Dapat kagalitan nyo yung mga aral nyo na wala sa Biblia at puro panloloko at hindi yung taong nagsasabi ng totoo. Mahiya naman sana kayo at magkaroon ng dignidad sa sarili. Piliin nyo po ang katwiran ng Diyos at hindi ang katwiran ng tao na tinuturo ng mga sinungaling na relihiyon at pastor. Salamat sa Diyos at my Brother Eli na nagtatama ng mali, nagbubulgar ng mga kalokohan ng mga relihiyong bulaan. Kagaya nga ng sabi ng kapatid na Eli, kung walang pupuna sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Yan po ang ilan sa ating mga natanggap na social media reactions, kapatid na Eli. Salamat sa inyong lahat mga kapatid. Kaawaan-awa tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ng salita. Matutunan natin ng lalong malalalim na kahulugan ng katotohanan sa Biblia.